Good morning guys. Bago natin pag-usapan yung topic ngayon, meron lang akong announcement. So magpapa-giveaway tayo. Ito yung first giveaway natin. Merong 5 mananalo ng 100 pesos through GCash natin gagawin. Ay, mechanics lang is dapat nakasubscribe ka sa Trogi and then panoorin ang buong video, mag-comment, tapos ilagay ang hashtag Trogi plus yung GCash account number mo. Pero make sure lang na spell out mo, hindi numeric. So yun lang ang mechanics ng giveaway natin. So ngayon, dako na tayo sa ating topic. Hello mga idol! Magandang araw sa ating lahat. Ang pag-usapan natin ngayon ay connected dun sa previous video ko about yung mga projects na di ko ginawa ng content kasi alanganin ako sa kanila kahit nag-reach out yung mga developers sa akin. Isa na dito yung Rise City. So hindi ko sinasabing scam ang mga project na to. Hindi lang ako kampanteng ilagay yung pera ko sa kanila. So yung Rise City, ito ang pag-usapan natin ngayon. Check natin kung anong status ng Rise City ngayon. So bumagsak siya from 1,700 pesos hanggang 12 pesos. Ganun kalaki yung ibinaba niya. Siguro sabihin natin, normal lang kasi nga bagsak yung market. Pero, bagsak yung market pero bumabangon. Nagre-recover ang market ngayon. Pero ang problema, yung Rise City, parang hindi siya nagre-recover. Nabanggit ko sa previous video ko na alanganin ako sa Rise City. Una kasi nga, dun sa team, isa lang. Isa ang developer, isa ang programmer, siya lang. So sabi dun sa white paper, the team currently consists of only one person, a programmer, designer, YouTuber, and streamer who is in charge of the entire project. So, ibig sabihin, mag-isa lang yung tao, wala siyang katulong sa paggawa ng project na to. Kaya ang sabi dito, I have extensive knowledge. Talagang matalino siya kasi nagawa niya yung game, nagawa niya lahat-lahat na mag-isa lang. So sabi niya, so don't worry, you are in a good hands. Okay naman yun, parang promise, gagawin niyang lahat. Pero may malaking problema na makikita mo dito. Malaking project ito kailangan ng kasama. Kaya nga sa ibang projects, hindi lamang team ang meron din silang mga advisors kasi nga kailangan yun Pero ito talagang mag-isa siya. Pangalawa, yung pinamto ng mga influencers, medyo tumaas din yung price niya. So from 1,700 pero ngayon bumababa na 11 pesos. Kaya nga ang nangyari, smooth din yung pagtaas niya pero pagbaba, mas smooth siya. Kaya nung pumasok ako sa Discord nila, meron silang ask me anything dun sa developer. Kaya tawag sa kanya is Exarton. So, ang nangyari pala, may withdrawal na nangyari ng $300,000. Kaya in-explain dito, the first withdrawal of the $300,000 was used to return the money to the whales. So, yun yung reason nila bakit nagkaroon ng 3,000 withdrawal para ibalik daw yung pera dun sa mga whales na blinak daw nila dun sa game para wala ng whales daw, para tuloy-tuloy. At saka merong daw error na nangyari. At one point, we accidentally sold. Ginamit nila yung main wallet na imbes gamitin nila is yung marketing wallet na kung saan simple human error lang daw yun. How do you plan to get the game back? Ito yung question. Tapos sabi niya, no matter how many things we try, if they do not stop selling, the game cannot be recovered. So siya na mismo nagsabi, if yung mga tao ay hindi mag-stop mag-sell, hindi na marirecover yung game. Pag mag-isa ka lang kasi na gumagawa din sa project, napaka-imposible na masustain mo yan for a long term. Nabasa ko, marami talaga palang nag-invest dito. Ngayon naman, meron silang partnership. Dito ako parang nagtataka. Karoon sila ng partnership dito sa Yema Farm. Ito lang yung observation ko. Kasi maraming mga projects, ganito yung style ng mga developers. Hindi ko sinasabing ito ang ginagawa niya. Yung mga developers na talaga mga scam, gumawa silang game, di ba? I-promote nila yan, i-pump ng mga influencers yan. So, pump. Ang mangyari, profit sila. Pag mataas na, mag-profit sila. And then, magkakaroon ng rason na ganito ang nangyari. Mahirap nang balikin kasi ganito, nagkahiwa-hiwalay kami. After nun, may sumusunod na naman na game. Meron namang bagong game pala na kung saan dinedevelop nila para i-pump na naman. Pero hindi ko sinasabing ganito itong Rise City. Ang napagtataka lang, meron silang similarity dun sa partner niya na Yeman. Hindi ko sinasabing isang tao to Check natin, okay? Nag-reach out itong dalawa sa akin na kung gusto kong i-promote. Ngayon, makita mo yung format ng email nila, ricecitynft@gmail.com. Itong Yema Farm NFT@gmail.com. Parang same format lang din. Pero parang napansin ko lang yan.
Tapos pag i-check mo yung kanilang game, di ko alam parang nabubudol-budol lang ako. Pare-parehas lang yung style niya. Yan yung Rice City. Ito naman yung Yema Farm. Sa white paper naman nila, makikita mo ang pagkakaparehas, especially dun sa withdrawal part. Pare-parehas yung style. Pag check natin, punta ka dito. Dito tayo ngayon sa Yema. Pag punta ka sa withdrawal, ganyan yung style ng withdrawal nila. Pag pupunta ka din sa Rice City, punta ka withdrawal. So, ganyan yung withdrawal, yung style, yung format. Pare-parehas lang. Ngayon, eto naman, yung team na naman ang pag-usapan natin dito sa Yema Farm. Eto nasa Yema Farm tayo. Hindi ko sinasabing scam na naman to. Pero, alanganin na naman ako dito. Bakit? Sabihin ko sa inyo, pagpunta ka sa Yema Farm, the team, okay? Basahin natin kung ano sabi niya. Welcome to the team section. The team consists of a group of developers. Yung una, kay Rice City, consists of one person. Ngayon, grupo na sila. Developers experience with play to earn and decided to create a new game while avoiding the mistakes encountered in another game. So, ibig sabihin, dati na silang may ginawang game daw na kung saan maraming mistake na na-encounter sila at hindi nila gagamitin lang daw nila yung mga mabubuti, yung magagandang na-experience nila dun sa last game na ginawa nila or dun sa other game na ginawa nila at iiwan nila yung mga negative or yung hindi maganda. May mga na-develop na silang games, NFT games na kung saan hindi nag-succeed kasi nga na-ride pool siguro may problema na ka-learn na sila ng lesson. Yun ang parang ibig sabihin nito we will avoid all social networks because of the experience we have had and we have seen that other developers have had. Ang ibig sabihin nito, maging anonymous sila, hindi sila nagpapakilala. Bakit? Kasi nga daw, meron silang experience in the past na siguro na threat siguro sa kanila, kaya ayaw na nilang ipakilala yung team. Bakit sila naka-experience ng threat in the past? Siguro naman, baka yung mga ginawa nilang game ay hindi maganda. Kaya syempre, maraming nag-invest, nag-aalit sa kanila kung ano nang pinagsasabi. Baka patayin kita dyan, mga ganun ang pinagsasabi nila. Or, ayaw talaga nilang magpakilala. Kung maganda yung project mo, bakit? Maging transparent ka kasi nga ang check mo is long term pero pag ganito alanganin na parang yun yung reason niya lang, ayaw niya lang ng threat sa buhay niya. Bakit? May threat ba sa'yo kung maganda yung project? Okay, so yun lang ang observation ko na naman dito sa Yema Farm. Di ko alam kung sila lang din ang naglalaro dito, hindi ko alam yan. Okay, pero nasa sa atin as investors, kung gusto mong mag-invest kailangan mong i-check kasi kaya expect natin na ipupush na naman to ng mga influencers. Bakit? Kasi sa akin nga, meron na naman nag-message. Pakita ko sa inyo na may nag-message sa akin na ganyan. Para maniwala kayo sa akin. Nasa spam siya. Okay, yan Yema Farm. Hello farmers. We are the Yema team. The first NFT game with a stable currency BSGD. We would like you to know our project. If you like it, make an offer that you cannot refuse. We're looking for YouTubers for sporadic and long-term collaboration who wants to publicize this NFT project. So, eto na naman. Siyempre expected, hindi lang ako sinenda nito. Lahat ng makakilala ng mga alam nilang YouTubers, kinontak nila sinendan at kung sino yung kakagat, then i-advertise lang nila. Siyempre, meron din makukuha yung nag-influencer. Kaya sabi niya dito, make an offer that you cannot refuse. Okay? So, guys, eto hindi ko sinasabi, hindi ko sinisiraan yung mga ganitong project. Ang ginagawa ko lang, guys, isinishare ko lang sa inyo kung diba, alam na natin na parang alanganin na naman itong project. Itong project na ito. Dapat kilalanin natin kung paano maglaro ang mga developers dito. Kasi kung mag-invest kayo, dapat i-research nyo muna. Alamin nyo. Minsan, huwag kayo maniwala sa amin, mga YouTuber. Kasi kinakagat na lang namin para makakuha kami. Pero sa totoo lang, medyo alanganin siya. Okay? So yun lang ang aking ipaalala sa ating lahat na mga gustong pumasok sa cryptocurrency. Madugo to. Madugo. Yan lang ang video natin sa araw na ito. Maraming salamat and see you on my next video. Bye.